Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:09 na sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Happy Thursday morning sa inyong tanan. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Betsa 24 na kita, adlaw sang Webes, bulan sang Abril, tuig 2025. Pilipinas. Welcome sa Thursday edition sang Usapang Agrikultura, ang collaborative program sang DA Western Visayas kag sang Radyo Pilipinas, Iloilo. Rise and shine na sa mga tagpalamati naton, sa mga ka-agri naton. Good morning, good morning, good morning! Stretching na, kag bugtaw na sa mga tagpalamati naton sa Usapang Agrikultura, sa mga farmers naton, mga mangunguma, fisher folks, mga empleyado sa Department of Agriculture Western Visayas, kag iban pagid nga stakeholders sang agriculture sector. Welcome sa Thursday edition sang Usapang Agrikultura. Ang ituupod kita halin alas 5 sa aga, tubtubala sa isa aga. Kung sa diin istoryahan naman nato ng mga nagkalain-lain nga topiko. And this morning, makaupod naton kay this week ang mga guest naton na mga science research specialist halin sa DA Western Visayas. And subong nga aga, istoryahan naman naton ang topiko na tuhoy sa livestock research sa Western Visayas. Gani, hindi na natin pag-ipadugayon. I-welcome na natin ang ating special guest for today's edition sa Usapang Agrikultura. Siya, isa ka Senior Science Research Specialist, si Mr. Saison Altiz. Sir, good morning! Morning, Ma'am Emmy. Ang ayat sa tanan niya tayo palamati sa aking programa. Yes, sir. Good morning, Gid. Good morning, Sir Saison. Ang imong pag-pronounce Saison, gid man sir ang pag-pronounce ang imong name, no ka-unique pamatian. Yes, Saison ako ang first name, Ma'am Emmy. Okay, sige. Una sa tanan, Sir Saison, magpakilala na ikaw sa aton nga mga tagpalamati nga nagatutok subong sa Facebook Live kag sa ilang nga mga radyo. So, sa tanan nga tagpalamati sa aton programa sa Siniaga, no? Ang agagid, my name is Saison Altiz. Isa ako ka-researcher sa Department of Agriculture, no? Western Visayas. Kag ang akong commodity is livestock. So, subong aga, pag-discuss natin ang mga topics regarding livestock research, ang mga pagtuon nga ginakandak ng gusto sila nga tuig, kag ang aton mga direksyon para mapa-unlad or mag-progress gid ang aton nga sektor sang agriculture diri sa aton region, Western Visayas. Yes, mga ano ka na sir kadugay nga nag-obra sa Department of Agriculture, Sir Saison?
So almost or ano na ko sa department, no? 20 years na ko nag-servisyo Wow. sa department. I started out as a contractual employee, Mm. and then ano mo ko nakaservisyo mo ko under sa regulatory division bilang feed control officer, no? Dito ako nagdugay almost 13 years. Grabe. So ang niya na responsibility or position nga na ano sa ako, no, is on research. Almost ano pala ako, no, mga 9 years. Pero malawid-lawid naman, sir, no? And subong ang imo nga areas of expertise is livestock research. Gani subong nga aga, no? Yes, istoryahan naton ang mga nagkalain-lain nga updates, no? Kay kalapad man sa area sang livestock. When we say livestock, the answer, may mga ano kita, no? Aside sa mga karbaw, mga baka, no? May mga nagkalain-lain kita nga livestock, may mga baboy pa kita, may mga kanding. Gani malapad gid ang area ni Sir Saison. Gani una sa tanan, siguro umpisa na naton, sir. Ano-ano bala subong ang mga priority areas ninyo, no? Para sa livestock research sa Western Visayas, kag paano naton ginapili, no, ang mga areas nga ginatagaan naton sang priority, sir? So sa subong, no, ang aton nga mga priority areas for development, nagga-focus kita sa improving the backyard livestock and poultry development, no? Sa diri, naga-aim siya nga ma-enhance pagin naton ang productivity kag ma-sustain pagin sang small scale livestock and poultry farmers ang panila ng production nga crucial sa aton nga food security, no, and livelihood sa region. Also, no, naga-focus man kita sa pag-enhance ang competitiveness ang aton industriya. Sa diri, ginatutukan naton ang production efficiency, kung paano naton ma-reduce ang costs of production sang sapat, kag ma-ensure naton man ang quality kag safety sang livestock products nga ginaproduce ang aton mga livestock producers. Nagaano man pagid kita, no, may mga researchable areas man kita nga ara sa dairy, no. Ang pagproduce supposed to be sang gatas man diri sa Western Visayas, i-improve man naton, pero ini nga mga mga trusts, no, nakaanagid din siya sa National Dairy Authority. Sila gining nag-specialize diri bukod sa Philippine Carabao Center. So ang ini nga trust sa priority areas nga pag-strengthen sang Philippine Dairy Development Program, nag-involve siya sa pag-improve sang milk production quality, no, kag related infrastructure, no, para ma-meet gid ang growing demand sang dairy products sa region. May ara man kita researchable or priority areas on our National Animal Genetic Resources Improvement Program. So sa sining programa, nag-focus kita sa pag-improve sang animal genetics, no. Ginapanamig naton ng aton mga rasa sang kasapatan diri para sa reproduction man intention, kag kung ano bala ang mga breeds nga mas ma-resistant sa diseases, and of course overall productivity. May aray mo kita na ng itang priority areas to support resiliency, no, sa climate change mitigation, kay subong do ang gina-undergo naton sa subong nga panahon, no, ang klima. So ang aim sini nga ma-help ang aton livestock nga poultry farmers nga maka-adapt and mitigate, no, nga ang impact sa aton nga climate change. Kag ang last nga duha nga mga priorities naton nagkaangot sa animal health programs, no, nga naga-involve sa prevention, control of diseases of livestock, no, para ma-ensure gid ang health and safety sa aton nga animal population, together with
infrastructure project support enhancement, no, involving improving infrastructure such as roads, markets, and mga processing facilities, no, para ma-facilitate man ang efficient movement and marketing of livestock and poultry products. So amo ni siya ang mga basic kinaton nga ano, no, or bottom line sa aton nga priority areas for livestock research diri sa aton nga rehiyon. Kadamo man gali sir sa areas of priority no sa Western Visayas halin sa dairy, pakadto sa resilience man no sa climate change sa mga kasapatan naton, and ang iban pagid nga priority areas. And since na-mention mo na sir no ang mga pilaman ka mga priority areas sa Subo sir, may mga natapos na bala kita or ongoing livestock research projects nga masaling naton ginatagaan man naton sa priority sa inyong division? Oo, sa Subo nga tuig, no, may ari kami mga around 7 researches Kadamo gali. this year, no. So nagasari-sari siya nga mga, if I have to mention the title, no. Yes sir, may please ari go kita, ahead. Black Soldier Fly Larva Meal Supplementation, no, on the growth of performance of native chicken, no. Ang ini nga pagtuon naka ni siya sa upod naton nga researcher nga si Mr. Kenneth Lamban sa Research Outreach Station sa Antique. The other one is improvement of paddock raising technologies through Legumes Incorporation na sa Noros, no? Negros Occidental naton nga Research Outreach Station. Dari kita studies on economic analysis of growing commercial crossbreed swine mo fed with Azola, no? Ang ining study ginakandak sa Research Outreach Station sa Guimaras. And then we also have upscaling of silage production and utilization in clustered growth research in the province of Iloilo. Ang ining study collaboration sa Department of Agriculture sa isa ka livestock producers association sa province ng Iloilo. So do kadamo gini siguro Ma'am M kung ipang mention ko, pero ang question is ano ito siya? Ano ang may notable, no? Of all the of all the studies ang may ara siya nga notable impact, no? Sa farming communities. So para sa akon siguro, although we have already several livestock research projects in Western Visayas, no, nakahatag sa significant impact, no, in terms of sustainable animal feed productions, mga improved breeding practices, may technology adoption, no, to enhance aton nga mga productivity, no, and income. For me siguro ang i-mention gid ang most notable nga research study nga na-complete na siya pero until now gina-continue pa siya nato, no. Siya ang development pag-develop pala sang aton nga native chicken production technology. There's a province of Iloilo and also sa the rest of the provinces in Western Visayas. So especially with our very own indigenous chicken lang darag, no. Familiar kita. Yes sir. No, ang darag. Oo, ang darag chicken naton, no. So the years, no, ginaton ang pag-improve sa technology sa native chicken production. Kag ang previous backyard research ang una, no, ang production level sa naglalambot na sila sa medium scale commercial level na sila. So diri na ako nakita nga may impact din ang production technology sa native chicken, no, na gid sang Department of Agriculture, no, through the collaboration man of our partners, stakeholders
sa LGUs, no? So, to mention, mo gini siya, no? Ang native chicken production technology gid ang may manami ng impact so far. Kadamo man sa inyong nga mga research, sir, no? I'm sure through the years, kadamo na sa mga natapos nga mga livestock research projects. And ang kada project, sir, may mga ginaalat na kita nga pondo. Kag usually mga ang estimate no, sir, no? Mga ano kadugay kag matapos nato ng isa ka research project. So, ang pinagid siya common naton nga ano no, term no sa pagkakandak sa research drug sa 1 year, no? Usually mga bar funded projects punta ko siya no mga may mga study 1 or study 2 depende sa pag meet nila sa ilang ano accomplishment. Taga ano man na siya nag-extend sa even 3 years, no? So, muna siya ang common gid nga kalawig gud sang study. So, at naka-mention dito sa ano, no? Budget. So, for example, this year, no? May ara kami duwa ka study sa livestock nga funded by the BAR or ang aton nga Bureau of Agricultural Research. No? So, ang ini nga study, no? Title sini is Field Validation of Home Mixed Ration with Sprouted Cowpea, no, as alternate source of protein for native chicken. So, aton diri nga researcher or expert si researcher Kenneth Laman, no, sa as I mentioned earlier sa Ross Antique. And then ang budget in-allocate sa Bureau of Agricultural Research around 2.7 million. So, ang period of pag-conduct sini nga study is 1 year, no? This year lang, 2025. The other study again, may extend siya for 2 years, but this year, no, ang allocation is 2.6 million. The title of the study is Development of Production System of Black Soldier Fly. Black soldier fly, if you're familiar, ano ko lang i-describe ko siya by and by, no? Black soldier frass in region 6 year 1. So, ang black soldier fly niya daw, langaw niya siya, no? Yang iyang larva is very, nutritious for animal feed. So, mataas ng protein content sini nga insect. Kag, ang sa sini nga study, tunan nila ang waste material sining insects ang larva pa siya. Ang iyab lang iti. We call it frass. Kay source of nitrogen man na siya, no? So, gamito nila as fertilizer siya sa crops, no? So, pasok na siya sa organic farming. Oo. Kaya nga ton nga source is organically produced man. As long as ang ginapakaon naton sa aton larva or maggot sa ang black soldier fly is also organically produced. So, muna siya ang mga studies naton sa bunga funded by the Bureau of Agricultural Research. Kaga when it comes to research, abay ka lapad nga area, no, especially sa livestock, no, kadamo sang pwedeng mangin topiko or mangin areas for livestock research, no, halin sa pag-improve sa breeds sang mga kasapatan naton pagkadto sa waste management kag iban pa. Although kadamo na sang na-mention ni sir, no, nga mga livestock research, pero ruyog naman natin mamangkot sa mga specific pagid nga innovations or technologies nga masaling naton, sir, nga nagamit na sa livestock production or naghalin sa inyong research division, mga specific nga innovation or technologies aside sa mga na-mention mo na kanina, sir? So far, asa kung sa innovation, as sa Japon, ang i-mention ko, no, kay ang pinagig kadako na innovation, no, is siya ang the native chicken production technology, no, which is in collaboration with the academe, no, state universities, no, in the province. To mention,
ang collaboration is with the West Visayas State University, with the Capiz State University, and with Central Philippine University as well. So through the outcome of these collaborative researches, no, ang Department of Agriculture has established the Darag Nucleus Farm located at SBARC, no. So similar projects were also replicated in several farm associations. Subong do amo na ni siyang naka-take off na ginaton nga production technology. So far for other commodities, ongoing pagid ang pag-develop kag pag-enhance ang production technology sa other commodities of livestock. No, damo pa kita improve sa commodities on goat, native swine, large ruminants, no, especially the dairy industry in the province or in Western Visayas. Yes, no. So kilala ina sa mga na-mention ni Sir sang mga technologies no nga nag-emerge man or naghalin sa ilang livestock research no. Kadamo sang mga I'm sure mga research projects nga nangin madinalagon man kag subong ginagamit na sa mga mangunguma naton sa ilang farm production. No sir no, paano naman naton ginapasiguro nga mangin sustainable kag appropriate ang mga ginapatuman naton nga livestock research projects, especially sa mga magagmay naton or mga backyard farmers naton diri sa Region 6. Okay. So before kami mag-conduct sang pagtuon or research, no, may ginasunod kami nga mga procedures, no, especially nagaconduct kami mga assessment methods, no. No, so ang pinagid ka common nga ginaconduct mo is the PRA, no, or participatory rural appraisal, no, or participatory assessment, no. So through this method, no, ang researchers may conduct farmer surveys, no, nag-survey kita, or focus group discussion kag other participatory methods, no, para makagather kita sa feedbacks nga qualitative, no, kag sa ano bala makita naton ang possible nga mangin impact sa aton nga study. At the same time naga-conduct man kita interview sa mga key informant, or we call it the KII or key informant interview. We conduct interview with local leaders, no, extension workers and other stakeholders nga makahatag isang valuable insight, no, para sa broader context ng research kag ang iya nga mangin impact. So ginalantaw ginamon dason ang need, no, mga needs assessment pagit sa ang aton nga community kung inibala nga pagtuon or community-based participatory research kinahanglanon gid nila, and very important gid ang ila gid nga nga involvement kag commitment sa community nga i-ano naton sa aton pagtuon. Yes, and I'm sure kadamo sa mga stakeholders no nga involved sa isa halimbawa ka livestock research project. May mga na-encounter man bala kamo sir nga halimbawa ang mga community or mga farmers do hindi sila pabor sa research, or usually ano man sila no very traditional sila man sa ilang approach kung kaisa, or this time medyo ano man sila sir naga-open man sila sa mga amo sini nga mga research projects. Normal man na sa isa ka farmer mo nga season na siya no. Wala na siya kadikata nga nagapanguma kag so may ara gid sila yung practices nga ila lagi na lantan. Yes. So if ever may mga technology nga gina-introduce sa ila, may mga research kita nga nga design nga gina-allow sila yung mag-conduct sa ilang nga farmers practice in comparison sa gina-introduce naton, no,
Muna siya, isa na siya sa mga ginaobra namon sa CPAR bala, Community Participatory Action Research. Nga gina-introduce naton ang technology, ginatagaan sila inputs. At the same time, gina-allow sila gyapon nga mag-conduct sa ilang own way of farming. So, at the end of the cropping season, makuha kita lang sa data kag dira nila gid makita for themselves no kung effective din man ang in-introduce sang Department of Agriculture sa ila. Yes. Kamo na siya ang aton ng mga procedure no para sa farmers. Yes. And may mga na-mention ka na kaina, sir, nga mga partners ninyo. Pero so far, pwede liwat natin ma-mention kung sa sugong bala, anong mga local universities, LGUs, or mga ibang pagit nga international agencies nga may ongoing partnership kita sa mga ginapatuman naton nga livestock research projects diri sa Western Visayas. So, ang active din sa collaboration sa DA no is of course West Visayas State University. We have with Capiz State University and sa lately no ara naman ang mga kuan bala interest from Guimaras State U kag mga neighboring ng state universities. So ang amon niya mga partnership no between DA and local universities is through kami na link kami under sa research networks. Mayari kami nga network sa Department of Agriculture nga wherein we are the organizer no. We have this Western Visayas Agriculture and Fishery Resources Research and Extension for Development Network, or we call it AFRIDEN. So sa AFRIDEN, damo ni state universities ang members sa sining research network. Kag diri na kami nag-align sa amon mga research agenda, amon mga partnership kung may studies man nga may collaboration. No? Also, ari man ang West Bartek no or ang Western Visayas Agriculture and Aquatic and Natural Resources Research and Development Consortium siya ang West Bartek. Also sa under sa Department of Science and Technology or ang DOST may ara man sila nga PCARD ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development no ang gina-head man sa DOST. So sa sini nga mga research consortiums or networks so dito kami na din nag-align sa among direksyon, among agenda kag among mga collaboration sa state university, so including na ni ang local government no. Yes. Especially kung sila ang aton nga host municipality or province ang aton study. But to mention niya sa sa international, so far ang ma-recall ko lang siguro nga may naka-partner ang Department of Agriculture is with the Korean government, no? But that was several years ago. Amot siya ang Kuweka, no? Kuweka ang ilang nga focus ng area, ang mga upland areas of Panay, they call it the PIU, Kuweka PIU SRDP or the Panay Island Upland Sustainable Rural Development Project, no. So ang amorto nga study, although more on production inputs to ya ang inputs to ya ang contributions ang DA Region 6 sa project sang Kuweka, ang yang research side no. Ara ya sa Kuweka. Ang pagkatak pala sa research study ara sa Korean researchers. Yes. So that was pa daw na turn over na nila ang project before pa sa pandemic mga 2019. Kay amo ni nga study ang lawig ni siya do 5-year development
study ni siya no nga gin-conduct na nag-start sa 2014 and covering several municipalities in Panay no diri sa Iloilo ang 7 cities bala sa sa Alimudyan Yes. na damo na benefit din natin nila damo sila to projects gin ubra diri sa may Tapas no Tapas Capiz do di ko na ma-recall ang barangay and also in Antique I think ma-remember ang Tamayok sa Patnungon Antique so do amo ni ang daw international madumduman kung may collaboration ang DA no in terms of research and development sa aton nga rural farmers. Yes. Nakuha yung role sa collaboration kag partnership no sa DA kay syempre ang mga universities nato especially ang may mga agricultural courses no mga estudyante dako man ang bulig nila sa pag-conduct sang sini nga mga research projects no and ang na-mention ni sir no mga international agencies nato no nga nagabulig man sa pag-conduct sang sini nga mga research projects. Kada mo na kita sa mga na istoryahan pero madamo pagid kita sang istoryahan sa hindi lang madugay gani magapanumbalik lang matapos ang pila ka mga pahanumdom ang usapang agrikultura. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiasa LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na po umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo ang Subic Bay Freeport. Talagang kailangan natin yan. Build better more. You keep on improving what you have. Kailangan natin to keep on building and building it better and more of it. That is the way to progress. Sa pamamagitan ng makabagong infrastruktura at maayos na pamamahala, hatid ng SBMA ang mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaang Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT Tiasa ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insuransiya. Bring investments for education, health, and infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasawatan ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang tuluyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan.
Beyond physically connecting the provinces of Samar and Leyte, the San Juanico Bridge has become a well-known landmark and a symbol of unity for the people of the two islands which it serves. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos at sa pakikipagtulungan ng DOT TIEZA, muling sumigla ang turismo sa Samar, Leyte. Patunay dito si Rochelle Alfonso mula sa IM Travel at Lourdes Barrientos ng San Juan by the Bay Service Cooperative. Kahit walang ilo, meron ako talagang madaming nagpupunta kasi ang San Juanico is landmark na talaga siya ng Tacloban City. Ang pagkakaiba lang ngayon na double core, na triple yung bilang. Ngayon po, paggabi po, pinupunta na po talaga siya. Pag dumadami po yung turista, dumadami din po yung makukuha ng pagkabuhayan ng ating mga kababayan po dito. Papasalamat rin ako sa presidente natin dahil ito sa aesthetic lights kasi nakadagdag siya sa pagganda ng sarili nating San Juanico Bridge. With the recent completion of the San Juanico Aesthetic Lighting Project, I look forward to seeing the bridge turn into a true sight to behold not just during the day, now even in the dark at night. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Narinig mo na ba ang salitang dive tourism? At alam mo bang ito ay nakapag-ambag na mahigit 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinalago ng mga divers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay yung Batangas na may mahigit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa bagong Pilipinas. Dekalidad na pasilidad at kumpletong serbisyong medikal inilalapit na sa bawat Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. It is not a privilege to have healthcare. It is a right. Patunay dito ang Clark Multi-Specialty Medical Center na sa kasalukuyang tinatayo sa Pampanga. Sa oras na matapos, di na kailangang sa mga ospital sa Maynila pa magtungo para magpatingin sa espesyalista sa puso, kidney at cancer. We will continue to make our healthcare system better for all Filipinos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang TESTA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:47 na sa aga. Pagdaan ka mga nagapamati sa usapang agrikultura. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Muli sa Radyo Pilipinas, Iloilo. And kaupod naton sa gihapon, ang special guest naton, subong adlaw sang Webes, si Sir Saison Alti, Senior Science Research Specialist sa DA Western Visayas. Kung kainan na istoryahan nato ng mga nagkalain-lain nga mga livestock research, kag syempre ang ilang mga collaborations. I am sure, Sir, Saison nga hindi man mahapos no ang pag-conduct sang sining nga mga livestock research, and may mga challenges man kamo or mga pagpanghangkat nga ginapangatubang. And so far, Sir, ano-ano bala ang mga major challenges no nga ginapangatubang sang research division sa pag-conduct sang sining nga mga research projects? Okay, so damo kita challenges no kung nga
implement kita sang sini nga mga study no. So mga major challenges man yan na encounter nato no sa pag-implement ng livestock related studies sa Western Visayas no. Nag-include siya sa mga declining local production sa mga challenges kag ang kontra naton of course is imports kung local aton nga production no. So sa Western Visayas no ang decrease sa production naton across various species gid sa aton kasapatan no. Dala na naton Carabao naganubo gid every year ang or almost at par lang no wala man gid nagtaas. Likewise with cattle, ang hogs na kay since wala nag-recover pa lang kita sa African swine fever no. Nag-amat-amat pa lang ang recovery. Ang goat nato no, man ang growth niya, ang production every year almost the same lang siya versus ang rising population, nagdamo ang manugkaon sang kanding, ang kalanon nga kanding nagagutay. So isa sa mga mga challenges. Other challenges nag-include siya sang mga logistical issues, mga political interferences no. Especially ang sustainability sang programa. Mga other challenges na nato ng climate risks no. Klima, inang rain-fed agriculture, no? Ako yung nga challenge kay since kung ang aton nga ginasaligan source ang aton animal feed, especially ruminants, rain-fed siya. So, kung drought, no? Long dry spell, apektado gid ang livestock farmers. Kag ang information dissemination nga hindi makalampot example sa aton farmers isa mo na sa mga challenges no kag other challenges also will include mga financial assistance no sa mga willing mag venture into livestock production pero they lack capital or financial support so muna mga common atong mga problems or challenges no sa livestock research. Yes. And siguro isa man sir sa mga challenges is paano bala naton ma-translate no or kay when we say abi nga livestock research project to tama siya ka technical, scientific. So paano natin siya ma-translate or mapaintindi or may himo nga mangin mas simple bala ang application sa mga farmers naton when we apply ng ini nga mga research projects, sir? Okay, so ang pag-translate naton or pag-inform sa farmers ang pinaka-common of course through isa niyang demo farms, no? May mga kita model farms nga makita nila, ma-visit na sila, mailog nila or ma-adapt nila ang technology dira, no? Also, may ang common man sa farmers meeting, maka-relay ka mo information through educational materials, no? Mga IECs, mass media, just like what we're doing right now, no? May makuha silang information, kag mga training and visit activities. Pero ang mas effective niya nga approach no is of course ang participatory. Kay kon kaisa ang information nagaagi lang mabatian sa farmer no pero hindi niya ma-apply. Ang the most effective din nga way nga ma-translate ang aton nga technology is through participatory approaches. Sana niyang on-farm research, no? Nagakandak kita sa research mismo sa site ng farmer, no? Isa pa yun ang farmer to farmer extension, no? Naga-empower sang farmers, naga-train sa ila sa pag-share sang knowledge sa other farmers. Kag action learning or ang pag-engage ng farmers sa group discussions mismo. Kung kaisa kung
mamati lang sila. Kaya hindi mo sila chance nga mag-voice out. Hindi mo man mabalaan kung ano pala yung ila pag-ibig na tinutuyo or So, participatory approaches din ang the effective way of translating or relaying our technology to livestock farmers. Yes, kung kaisabi, very open man ang mga farmers naton. Kung kinanglan lang nila nga ma-feel nga ginapamatian sila, nga daw wala man gina-condemn ginang ilang mga practices or mga ideas. Kumbaga daw may sense of connection or communication kung magpatuman kita sa sining nga mga projects. And sir, I know kadamo man sa mga ginakonduct ninyo nga mga na-mention yung mga participatory nga mga initiatives, pero how about when we assess naman sir ang impact sa inyong livestock research sa productivity, kumbaga do post assessment na bala sa mga farmer income kag sa animal health, paano naman naton sir gina-assess? So basic kinang sa pag-assess sang sang livestock research ang iyang mga impacts yung naga-involve sang mga combination bala sang quantitative and qualitative methods ginalantaw naton ang resulta including data collection, mga kita data sa ila kag mabalantang ila productivity, ilang farmers income, ang ilang animal health status, kag mga feedbacks pagid nila kung mayara pagid sila mga feedbacks nga gusto ihatag sa aton as additional information. So ang combination sa sining nga mga methods makahatag in isang thorough gid nga research impact kag maka-allow ni sa adjustments pagid kag refinement sa research later kung may kita nga kung ano pang needs to be improved kag maging effective pagid ang aton nga mga tools bala sa pag-conduct sa research so sa pag sa pag conduct naton or pag-assess naton sa impact, ginalantaw naton ang productivity gina-measure naton ang changes nila sa livestock production kung may nag-improve man bala kung basi bala nag-worsen so mangita kita explanation kung why it happened or mas maayo gid kun may positive change di kita nga nakita sa nila sa productivity. So gina-quantify naton ang increase sa yield in terms of kung sa feed siya bala kay livestock siya ila management practices makita naton ang improvement kag ang pag-analyze naton sa efficiency pagit sang ilang production using their inputs like feed and labor against output gina-compare ta ba siya ang ilaging gasto sobra pa sa sa nakita nila wala sila ginansya. So ang init pagin nga mga data ginapangayo natin sila ilang farmers income diri naton mabalaan gina-track naton ang changes sa income nila kung nag-improve man kag nag-analyze man kita sang market prices bala kag profitability kung during that time nga nag-produce sila kamusta ang prevailing price na nga product kag nag-assess man kita sang welfare sa ila household nakalambot man bala sa panimalay ang nila ang nangin resulta sa ilang production kag damo kita ginapangay sa ilang pagsasapat. So first, very important ang animal health ang monitoring sa disease prevalence kag especially mortality ako nga bagay kung ang mortality rate sang iya nga stocks mataas alarming na siya
then nag-measure man kita improvement sa animal welfare, no? Ang kining animal welfare ina lang taw ang current status ang ilang kasapatan, ang iyang body condition, growth rates, ano sa kadasig magdako, mga behavioral indicators, kag amuning nagakuan gid naghatag sang impact sa productivity, no? So other assessment methods amo man to Japon sa kagina to bla prior to the implementation of research studies nagakandak kita bi participatory assessments, mga informant interviews, data analysis, the same man na siya, pre and post, no? So before conduct kita pre-implementation, after, no, i-evaluate na naton ang impact. So ano siya ang aton nga gina-conduct ng mga procedures, no, para ma-assess naton ang impact sa aton nga research study. Yes. And siguro last na lang gid Sir Saiso, no? I know madamo ka patani sa i-share diri sa aton nga programa, pero siguro para man to encapsulate man, no, sang aton nga topic when it comes to livestock research, no? Ano na sir ang mga future plans or visions ng livestock research in the region? And siguro idugang ko na lang ang pamangkot kung ano bala ka-importante ang ini nga mga livestock research agud ma-improve pagid naton ang livestock industry diri sa Western Visayas, sir. So very important gid niya aton nga livestock, no, kay kun wala dito hindi gid secure ang aton nga kalanko, no. Kasi food security gid niya ang aton nga gina-target diri kay why we are sustaining production of animals. So because kung ako man may future plans man for livestock research, no, sa Western Visayas, naka-anchor mo na siya sa mga existing mga directions, no, or goals, no. So mention ko lang ang sustainability, no, or sustainable livestock farming practices. Ang mga siyang importante, dapat ma-sustain siya, no, kag maka-integrate kita sa biodiversity friendly farming practices nga muli siyang gina-promote sa organic agriculture, no? Kag gina-validate ni siya through good agricultural practices, no, or good animal husbandry practices kung sa livestock na side, no. So for the biosecurity and disease control, no, gina-strengthen dapat mas strengthen pagid ang biosecurity kay tiyan mo na to natabo ang damage nga na ano naton bala sa African swine fever. Dako gid as in billions gid ang nadula sa aton industry. Kaya also, no, ano man naton liwat ang improvement pagid sa value chain. Okay daw amo man ni Japon ang nag-recur balang concern ang value chain. Usually ang producers pero hindi ang perde bala. So kung na-improve pagid ni siya in the near future, probably as early as 5 to in less than 5 years mas maayo, no, kay para mas damo pagid niya livestock producers ang benefit, no. So ano ganito ang last ko pagid niya nga concern ang gaano ka importante sir ang livestock research? Amot siya ang ano yes, ko, no, ako niya opinion, no, pero overall kung no, to share another opinion ang future sang livestock, no, sa research sa Western Visayas, yes, no, mangin ano pagid tani siya collaborative pagid siya kag innovative, no, para pagid ma-enhance naton ma-enhance pagid ang sustainability, no, ang productivity kag resilience sa climate change. Yes. Sang aton nga no, livestock sector kag maka-contribute kita sa food security and regional economic growth. Yes, with that, madamo gid salamat Sir Saison Altis, Senior Science
Ems, thank you. Yes, sir. Thank you, Gid, sa paghatag nimo sang oras sa amon diri sa usapang agrikultura, sa pagbugtaw sang maaga pa, no? Kag pag-share sang imong level of expertise diri. Madamo gid nga salamat again, Sir Saison Altis, Senior Science Specialist from DA Western Visayas. Thank you, Gid, sir, and God bless pa sa inyo dirang opisina. Thank you, thank you. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 6:04 na sa aga. Wala na kita sang oras. Radyo! Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Again, thank you, Gid, sa tanan nga mga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Kay na si Ma'am Luisa Fulgeras nagatanaw sa Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Kagiban pagid naton ng mga live viewers kag sa tanan nga nagapamati sa ilang radyo. Wala na kita sang oras gani until next Thursday edition sa kinaandan akong inyo alagad Radyo Pilipinas. Emero Santiagudo, and see you next week diri lang sa Usapang Agrikultura. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.